May sinasabi ba siya kanina? Tanong ulit ni Javier. Nagtungo siya sa kama ni Raya. Wala. Kahit pangalan niya ay hindi niya sinasambit. Lumapit si Raya kay Javier at pinagmasdan nilang mabuti si Elias na nahihimbing na sa pagtulog. Alam mo, kanina, akala ko isusumbong mo na kami sa mga gwardya. Wika ni Javier. Natutuwa ako dahil may tiwala ka sa akin, Javier. Sagot naman ni Raya. Naku, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ikaw kasi ang anak ng hari at alam mong may responsibilidad kang dapat gampanan at kailangan gawin. Pero ito ka, andito at tinutulungan mo kami. Saad ng binata. Natutuwa siya dahil tinulungan sila ni Raya. Bukod sa maganda na at napakabait pa, ay napakamaawain din ito. Umupo si Raya sa kama sa tabi ni Elias. Ayoko lang na makakita ng batang binibitay sa harapan ko. Ano bang mali niyang nagawa sa iba? Pailing-iling pa si Raya. Naniniwala ang iyong ama na gumagamit siya ng mahika. At dahil dun, kinasusuklaman niya ito. Tugon ni Javier. Maling-mali siya! Di nakapigil sa galit si Raya. Naisip niya ay sagad na talaga ang pagkasuklam sa Salamanca ang amang hari. Naniniwala ka doon? Tanong pa ng binata. Paano kung di mo naman talaga gustong magkaroon ng ganong kakayahan pero wala kang pagpipilian kundi tanggapin dahil ikaw mismo ang pinili niya kahit na ayaw mo? Sumandig si Javier sa pader malapit sa bintana at seryosong tinignan si Raya. Bakit ganyan mo ko tignan? Dugtong pa ni Raya, sabay iwas ng tingin. Wala naman, sagot ni Javier. Kahit na ayaw man aminin ni Raya ay alam na ng binata ang nakatagong kakayahan ng prinsesa. Bakit mo ba siya tinutulungan? Tinignan ni Raya si Elias. Mabilis lang talaga ang mga pangyayari at saka ano sa palagay mo ang gagawin natin sa kanya? Hindi siya dapat maaaring manatili rito ng matagal. Sagot ni Javier. Mag-isip tayo ng paraan kung paano natin siya maibabalik sa mga kasamahan niya. Saad ni Raya at sabay nilang pinagmasdan si Elias. Natutulog pa rin ito na parang inosenteng sanggol lang. Kinagabihan, magkasabay na naghapunan sa mahabang lamesa sina Haring Argo at Prinsesa Raya. Tahimik lang na nakatitig si Raya sa pagkain at nilalaro-laro niya lang ito ng kutsara. Di naman ito nakaligtas sa pansin ng hari at mahinahong kinausap ang anak. May problema ba, iha? Kanina ka pa tulala riyan? Tanong ng hari. Wala naman, ama. Wala lang po kasi akong gana. Binitiwan ni Raya ang kutsara. Ganun ba? Maiksing sagot ng hari. Opo, ama. Busog pa po kasi ako. Maiksing ngiti lang ni Raya. Biglang dumating si Jericho. Ano nang balita tungkol sa bata? Seryosong tanong ng hari kay Jericho. Tumingin din si Raya sa kapatid. Sinusuyod pa rin namin ang buong kaharian, ama. Pati ang gubat ay nililibot na rin namin. Tugon ni Jericho. Sinasabi mo bang bigo pa rin kayong mahanap siya? Medyo galit ang tono ng hari. Marahil ay nakalabas na po siya ng Terabeda. Direktang sabi ni Jericho. Nagpapatawa ka ba? Sugatan ng batang yon. Kaya paano siya makakalusot sa mga gwardya ng kagawaran at makalabas sa tarangkahan ng ganung kadali? Kalokohan. Sigurado akong may nagtatago lang sa kanya. Sige, hanapin niyo ulit siya. Maotoridad na utos ni Haring Argo. Napalunok naman ng laway si Raya. Pihadong malilintikan siya kapag nalamang siya ang nagtatago sa bata. Isa lamang siyang bata, ama. Ano ba magagawa niya? Wika pa ni Jericho. Kasapi siya ng kulto, kaya delikado siya. Tugon ni Haring Argo. Hindi nakatiis si Raya. Isang araw, tatanawin lang ng mga druid ang pagbagsak ng iniingatan mong kaharian. Ani ni Raya. Napatingin sa kanya ang hari.
Manahimik ka nga, Raya! Saway ni Jericho. Tama ang kapatid mo. Higpitan ninyo pa ang paghahanap. Anang hari, sabay lagok ng alak. Opo, Ama. Sabay nagbaw si Jericho. Ipagpatuloy niyo lang ang paghahanap hanggang sa makita niyo siya. Habol pa ng hari at umalis na rin si Jericho. Kinabukasan, maagang gumising si Javier at nagtungo siya agad sa kwarto ni Raya. Naabutan niyang tulog pa rin si Elias at namumutla na ang buong katawan. Marahan niyang kinapa ang noo ng bata. Nagulat siya at napatingin kay Raya. Napakainit ng katawan niya. Gaano siya katagal na ganito? Tanong ni Javier. Kani-kanina lang. Sa nakikita ko, dahil ito sa sugat niya. Kailangan mo nang kausapin si Mang Rigor bago pa lumala ang kalagayan niya. Pag-aalala ni Raya. Hindi. Masyadong delikado. Ayoko siyang masangkot dito. Malaya na siyang tao ngayon. At isa pa, siya mismo ang papatay sa akin pag nalaman niya ito. Tila natatakot si Javier. Kailangan natin siyang mailayo dito. Pero bago yun, dapat muna siyang magamot. Kaya kailangan natin ng doktor. Pakiusap ni Raya. Ako nang gagamot sa kanya. Presenta ni Javier na ikinagulat naman ng prinsesa. Marunong kang gumamot? Parang di pa kumbinsido si Raya. Di masyado pero madali ko naman matuto. Napatigil sa pag-uusap ang dalawa nang makarinig sila ng mga yabag sa labas. Huminto ito sa kwarto ni Raya at biglang kumatok sa pinto. Nagkatinginan sina Javier. Tumayo si Raya at sinarahan ng kortina ang kama niya. Bakit ka nandito, Jericho? Pagbukas ng pinto ni Raya. Pumasok sa loob ang kapatid. At ngayon ka pa nabigla. Alam mong isa itong utos. Hinahanap pa rin namin ang bata. Pero ayoko maghalugog dito dahil natatakot ako na baka may makita ako. Makahulugang sabi ni Jericho. Hindi mo pwedeng gawin yan. Tutol ni Raya. Tiyak na malilintikan silang pareho ni Javier kapag nalaman ni Jericho na silang dalawa pala ang nagtatago sa batang si Elias. Huwag mong personalin to, Raya. Sumusunod lang din ako kay Ama. Sandali lang ito. At nagsimula ng maghalughog si Jericho. Huwag mong galawin mga gamit ko! Mataas na boses ni Raya. Nakasilip lang si Javier sa siwang ng kurtina. Inoobserbahan niya ang galaw ni Jericho. Wala akong pakialam sa mga gamit mo. Naghahanap lang ako ng ebidensya na maaaring nasa kastilyo pa ang bata. Ani ni Jericho. Napalunok ng laway si Javier dahil malapit na itong magawi sa kinaroroonan nila. At malay mo rin, baka dun lang din nagtatago sa kwarto mo yung bata. Baka mahilig yun sa espada. Pabalang nasagot ni Raya. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig si Javier nang mapansin niya sa sahig ang sapatos ni Elias. Sunod-sunod itong napalunok ng laway. Huwag ka nga namimiloso po dyan. Asar ni Jericho. Nag-focus naman si Javier sa sapatos. Bestese eskos. Usal ni Javier. Biglang kumilos ang mga sapatos at naglakad ito papunta kay Javier. Subalit biglang nagtungo si Jericho sa mesa. Kaya napasandig agad ni Javier ang mga sapatos sa may haligi. Tumampot ng baso si Jericho at tumanaw sa bintana. Dito na ulit kumilos si Javier. Pinaglakad niya na parang oso ang mga sapatos. Gestiles kos. Napahinto ang mga ito nang biglang lumingon si Jericho kay Raya. Ni hindi mo nga mahanap-hanap si Javier tapos yung bata pa kaya? Sarcastic na tono ni Raya. Talaga lang, ha? Naantig naman ako sa kawalang tiwala mo sa aking kakayahan. Pero mas maaga sana tayong matatapos kung hindi ka lang pumuputak dyan. Naaasar na ng husto si Jericho pero halatang pinipigilan lang nito ang sarili. Kumilos muli si Javier habang nagbabangayan pa ang dalawa. Astreyeskos.
Sa wakas ay nakarating na rin sa kama ang mga sapatos. Maingat na sinara ni Javier ang kortina at hinintay na makalabas si Jericho. Kung ganun, hayaan mong tulungan kita. Mungkahi ni Raya. Saka na, kapag di ko na talaga siya mahanap. Pagtanggi ni Jericho. Malamang nagtatago lang yun sa paligid-ligid. At sigurado ako madidismaya na naman si ama kapag nalaman niyang dito ka lang nagsasayang ng oras sa kwarto ko. Pang-aasar pa ni Raya. At natutuwa ka pa sa lagay na to, ha? Sabay sinungitan ng tingin ng kapatid. Bakit ka pa nandito? Inaantay mo pa bang kumilos ako, tulungan ka? Ani ni Raya. Alam mo, tumigil ka na dyan. Nakakasar ka na talaga. Sabay naglakad palabas ng silid si Jericho. Hinatid lang ito ng tingin ni Raya. Paalam, kapatid ko. Malawak ang ngiti ng prinsesa matapos niyang isara ang pinto. Dito palang nakahinga ng maluwag si Javier. Kaagad itong umuwi ng bahay para kumuha ng mga gamot. Kinuha niya sa mini library ang librong pang-medisina at nilapag niya ito sa mesa. Binuklat niya ang aklat at nagbasa-basa. Tungkol sa mga kagat, pasa, nasusunog, sugat. Ito, impeksyon. Tungkol sa impeksyon sa sugat. Tiniklop ni Javier ang aklat at kumuha siya ng ilang mga botelya at herbal medicines. Inipon niya ang mga sangkap sa paggawa ng gamot at nilagay lahat ito sa supot. Subalit palabas na sana si Javier nang dumating bigla si Mang Rigor. Lumapit ito sa mesa. Oh, nariyan ka na pala. Pwede mo ba akong ikuha ng dahon ng guyabano? Kahit ilang piraso lang. Utos ng matanda. Pwede, mamaya na lang po, tiyo. May gagawin pa kasi ako eh. Tanggi ni Javier. Napatingin si Mang Rigor sa libro. Teka, ano to? Para saan to? Tiningnang maigi ni Mang Rigor ang aklat. Naengganyo lang akong basahin yan kanina. Palusot ni Javier at naglakad na siya palabas. Oh, buti naman nahihiligan mo nang magbasa ng mga libro ko. Napahinto si Javier. Oo, maganda nga Tugon ng binata. Napansin ni Mang Rigor ang daladalang supot ni Javier. Ano yung mga yan, iho? Tanong ng matanda. Wala naman. Mga gamit lang sa panlinis. May pinapalinis na naman kasi sa kwarto si Jericho Kainis nga Nakangiti si Javier. Pero ang totoo ay kinakabahan na siya. Bueno, mukhang kanina ka pa nga hinihintay ng kwartong yon. Pero malaya mo pa rin pag-aralan ng mga libro ko. Madali lang naman itong aralin at masasanay ka rin sa huli. Sabi ni Mang Rigor. Siguro nga. Sige tiyo, alis na ako. Paalam ni Javier. Pero hindi niya inaasahan ang sumunod na eksena. Upo! Ngayon na tayo magsisimula. Napaupo bigla si Javier sa takot at kinuha naman ni Mang Rigor ang malaking libro. Nahamugan pa sa mukha si Javier matapos ilapag ni Mang Rigor ang aklat sa mesa. Napasimangot tuloy si Javier dahil nakatitiyak siyang magsusunog na naman sila ng oras ngayon. Tinuruan muli ni Mang Rigor ng mga basics si Javier patungkol sa anatomy. Hapon na nang dumating sa kastilyo si Javier. Pinagbuksan ito ng pinto ni Raya. Bakit ang tagal mo? Reklamo ni Raya. Pasensya na. Kapag nagturo kasi si Tiyo, wala na tong katapusan. Nahihiyang paghingi ng paumanhin ni Javier. Sinara na lang ni Raya ang pinto at nagtungo na sila sa kama. Sinimulang gamutin ni Javier si Elias. Pinaghalo niya ang mga sangkap na nakuha niya at nakagawa ito ng ointment. Pinahid niya ito sa sugat ni Elias sa may balikat. Ngunit tulog pa rin ang bata at hindi pa nagigising. Sigurado ka ba marunong ka manggamot? Tanong pa ng prinsesa. Ginagawa ko ang aking makakaya. Maiksing sagot ni Javier.
Kukuha lang ako ng tubig. Tumayo si Raya at lumabas ng kwarto. Habang wala ang prinsesa ay biglang nagsalita si Elias sa pamamagitan ng isipan. Dumilat ito at kinausap nito si Javier. Salamat sa iyo, Abner. Wika ni Elias. Abner, bakit mo ako tinatawag na ganyan? Taka ni Javier. Nag-usap sila sa isipan. Mula sa mga kasamahan ko, yan ang pangalan mo. Sagot ni Elias. Kilala mo ba kung sino ako? Paano? Pagtataka ulit ni Javier. Nahihiwagaan siya sa mga sinasabi ng bata. Hindi na sumagot pa si Elias. Kausapin mo ko. Biglang dumating si Raya. Dahan-dahang pumikit si Elias. Di ko alam kung nakakapagsalita ba siya o natatakot lang siya. Malungkot na sabi ni Raya. Nabagabag muli ang loob nila kay Elias. Awang-awa sila sa sitwasyon ng bata. Kung titignan itong maigi, parang may sakit itong kanser na nasa stage 4 level na. Subalit mabuti na lang ay nagamot na nila ang sugat ni Elias, kaya kampante pa rin sila na mabubuhay ito. Kinagabihan ay nagpasyang magpunta ni Javier kay Gamora. Kakausapin niya ito tungkol sa mga bagay na gumugulo sa isipan niya. Mula kasing sabihin ni Elias na kilala siya nito, ay naging malaking palaisipan na yun kay Javier. Pagdating niya sa pintuan ng tunnel, ay naispatan niya ang mga gwardya na kasalukuyang nag-i-inspeksyon sa mga kahon. Hindi siya pinapansin ng mga ito kaya bumaba na siya sa tunnel. Dala ang isang sulo ay tinahak niya ng mabilis ang madilim na pasilyo ng tunnel patungo sa kuweba ni Gamora. Yuhu! Andiyan ka ba? Sabi ni Javier pagkarating niya. Atungal ni Gamora. Gulat na gulat si Javier nang salubungin siya ng dragon. Hindi man lang napansin ni Javier na kanina pa pala ito nakadikit sa pader. Lumipad patungo sa malaking bato si Gamora at hinarap si Javier. Kailangan mo pa bang gawin yun? Tinakot mo ako ng husto. Reklamo pa ng binata. Ikaw muli, batang mangtatawas. Hindi na ako magtataka kung bakit ka naparito. Tungkol ba ito sa batang druid? Wika ni Gamora. Paano mo nalaman? Pagtataka ni Javier. Tulad mo, naririnig ko rin siyang magsalita. Tugon ni Gamora. Bakit niya ako tinatawag na Abner? Diretsong tanong ni Javier. Sapagkat yan talaga ang iyong tunay na pangalan. Pahaghay ni Gamora na ikinagulat naman ni Javier. Paano nangyari yun eh? Sa simulat sa pool, Javier na ang pangalan ko. Pangungumbinsi sa sarili ni Javier dahil hindi talaga siya naniniwala na Abner ang kanyang pangalan. Hindi lang Abner, kundi marami ka pang pangalan. Sambit ni Gamora. Talaga? Teka sandali, bakit pala ako kilala ng batang yun? Hindi pa ako nakakasalamuhan ng mga katulad nila. Wika ni Javier. Maraming nakasulat tungkol sa iyo na hindi mo pa nababasa. Hindi mo dapat protektahan ng batang ito. Makahulugang sabi ng dragon. Bakit? Mahikero din siya katulad ko. Tugon ni Javier. Ikaw at ang bata ay magkasulungat sa pagitan ng araw at gabi. Ani ni Gamora. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Javier. Pakinggan mo ang aking mga salita. Sagot ni Gamora. Bakit hindi ko siya dapat protektahan? Tanong pa ni Javier. Subalit lumipad na paakyat sa ere si Gamora at naglaho ito sa paningin ni Javier. Umuwi tuloy si Javier na dala ang maikling sagot sa kanyang isipan.
Magdamag na hindi natulog si Raya sa pag-aalaga lang kay Elias. Lagi siyang nakabantay sa temperatura ng bata kung ito ba ay tataas o bababa. Palagi niyang pinapalitan ng basang bimpo ang bata at kapag pinagpapawisan naman ito ay pinupunasan rin niya ng malinis na tuwalya. Daig pa niya ang magulang kung alagaan niya si Elias. Hindi niya malaman kung bakit pero parang may kung anong humahatak sa kanya para alagaan ng bata. Sumikat na ang araw sa silangan ay nananatiling gising pa rin si Raya. Inabutan tuloy siya ni Michelle na namamaga ang mga mata sa puyat habang nagpupunas ng pawis ni Elias. Alam mo, sa tingin ko, dapat ka munang matulog. Kailangan mo magpahinga. Baka ikaw na ang susunod na magkasakit niyan sa ginagawa mo eh. Sige na, ako nang bahala rito. Mungkahi ni Michelle. Mas lalong lumalala ang lagnat niya. Madiin na sabi ni Raya. Raya! Pagtawag ni Elias sa prinsesa. Narinig mo yun? Napatingin agad sa bata si Raya, subalit nakapikit pa rin ito. At lingid sa kaalaman ni Raya ay sa isipang lamang siya tinawag ni Elias. Ang alin? Pagtataka naman ni Michelle. Sinambit niya ang pangalan ko. Tugon ni Raya. Sinabi niya yon? Wala naman akong narinig ah. Napatayo si Michelle nang may kumatok sa pintuan. Pinuntahan agad ito ng dalaga. Ako to si Javier. Mahinang boses sa labas. Pinagbuksan ito ni Michelle ng pinto. Kamusta siya? Tanong agad ni Javier. Nangihina na siya. Hindi umepekto ang ginawa mo sa kanya kahapon. Kailangan na natin ng tulong ng tiyuhin mo. Makawala ng saysay ang paghihirap ko kung hindi tayo kikilos. Pakiusap, kapag di siya nagamot, tuluyan siyang mamamatay. Naluluhang sabi ni Raya kay Javier. Sige. Nagmamadaling umalis si Javier. Ilang sandali pa ay nakarating na rin siya sa bahay. Nadatnan niyang naglilipat pa ng mga plato sa mesa ang tiyuhin niya. Lumapit siya at umupo sa may hagdan ng mini library. Tinanong niya muna si Mang Rigor tungkol sa mga druid bago niya sabihin ang pake niya rito. Alam mo, sa totoo lang, ang paghahanap para sa batang druid na ito ay nagiging perwisyo na sa iba. Mas sinigpitan pa na makakawal ang pagbabantay sa bawat sulok ng Terabeda. Kaya mas lalo tuloy tumagal ng 2 beses ang pag-iikot ko sa mga pasyente. Reklamo ni Mang Rigor. Dinala nito ang pinggan sa lababo. Tinatago ni Raya yung bata. Pag-amin ni Javier. Di na siya nagpaligoy-ligoy pa. Napahinto naman ang matanda at humarap kay Javier. Kung sinasabi mong tinatago ng prinsesa ang bata, ibig sabihin, kasabwat ka rin dito. Mataas na boses ni Mang Rigor. Medyo. Maikling sagot ng binata. Javier, di ba nangako ka sa akin na di ka na magpapasangkot sa gulo? Galit na sabi ni Mang Rigor. Alam ko, patawarin mo ako. Wala lang kasi akong maisip na paraan. Katwiran ni Javier. Lahat ng mga kawal ay pinag-ahanap ang batang yun at kinukulong mo siya sa ilalim ng kanilang mga ilong. Hindi mo ba nakikitang napakadelikado ng ginagawa mo? Ano bang pumasok sa isip mo? Ha? Paninermo ni Mang Rigor. Malaking problema na naman ang dinala ni Javier sa bahay nila. Kung gayon, gusto mong ibigay ko siya sa kanila para mabitay? Sagot naman ng binata. Akala mo ba maliligtas mo ang buhay ng batang ito? Paano na lang kapag nahuli ka nila? Sino magliligtas sa'yo? Wika ni Mang Rigor. Sinasabi mo bang mali ang magligtas ng buhay ng batang salamangkero? Anas ni Javier. Malaki ang pinagkaiba nyo dahil yung sayo ay nananatiling nakalihim. Kahit na ito ay isang katakataka, pero gumawa pa rin ako ng paraan. Maisaalang-alang lang sa pag-iingat ang lahat. Makahulugang sabi ng matandang manggagamot. Nangihina na siya. Sinubukan ko siyang gamutin pero hindi umubra.
Kailangan ka namin, Tio. Pakiusap ni Javier. At gusto mo pati ako, mapugutan rin ang ulo. Ipinagdasal ko na rin na sana hindi masaktan ng bata. Pero napakadelikado ng naiisip mo. Kaya ayoko. Pagtanggi ni Mang Rigor. Kung ganun, baka nga tamang ibigay din natin siya sa mga gwardya. Tutal naman sabi mo, maamatay na rin siya. Lumapit si Javier. Hindi mo ako tinalikuran noon, kaya sana wag mo rin siyang talikuran. Tugtong pa ni Javier. Hindi agad nakareact si Mang Rigor. Makalipas ang ilang minuto ay nakapagdesisyon na si Mang Rigor na samahan ang pamangkin. Kahit pa man alam niyang napakadelikado ng kanilang gagawin ay wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ay matulungan niya si Javier at maipakita ang sensibilidad niya. Pinuntahan nilang magtiyo si Elias. Naabutan nila ito na nakaratay pa rin sa kama. Nanghihina at namumutla na ang balat. Kumalat na kasi ang impeksyon sa buong katawan nito at unti-unti na rin nabubulok ang mga sugat nito sa balikat dahil hindi ito nalinis ng mabuti. Sinuring maigi ni Mang Rigor ang sugat ni Elias at pagkatapos ay tumayo ito. Gagamutin ko ang bata, pero kapag medyo nakabawi na siya ng lakas, kailangan nyo na siyang ilabas sa terabeda dahil malalagay sa peligro ang mga buhay natin kapag nalaman ng hari na itinatago natin siya. At may isa pa pala. Wika ni Mang Rigor. Ano naman yun? Taka ni Javier. Hindi ka talaga natutong manggamot. Ani ni Mang Rigor. Napakamot na lang sa ulo si Javier. Isang oras ang nakalipas, nasa lower town na sina Javier, Raya at Michelle. Nagmasid sila sa paligid at pinag-aralang mabuti ang kilos at galaw ng mga kawal sa paligid. Pinag-aralan nilang mabuti ito para makaisip sila ng plano kung paano nila mailalabas si Elias sa terabeda. Puminto ka dyan! Pinatigil ng mga gwardya ang isang lalaking humihila ng kariton palabas ng gate. Chinek nila ang laman ng kariton, subalit wala silang natagpuan, maliban sa mga dayami lang. Sinusuri nilang mabuti ang mga lumalabas ng terabeda. Wika ni Michelle. Meron pang ibang daan. May isang lihim na pinto sa may imbakan ng sandata at patungo ito sa bayan. Ako ang magdadala sa kanya dun hanggang sa bahay ni Michelle. Saad ni Javier. Wag, delikado. Ako na lang ang gagawa. Pagtanggi naman ni Raya. Pero magaling ako sa mga lihim na pintuan at mga bagay. Wika ni Javier. Kapag nahuli ka, ipapabitay ka agad ni Ama. Responsibilidad ko na ang bata. Ipupuslit ko siya palabas ng kastilyo. Tugon ni Raya. Pero kakailanganin mo ang susi para sa pinto. Sambit ni Javier. Saan natin ito makukuha? Tanong ni Raya. Sa kapatid mo. Maiksing sagot ni Javier. Kinagabihan, hinatiran ng sopas ni Javier si Jericho sa silid nito. Nilapag ni Javier sa mesa ang sopas sa harap ng nakaupong si Jericho. Tiningnan ni Jericho ang sopas at inamoy ang usok nito. Napangiti siya. Hinawakan nito ang kutsara at bahagyang hinigop ang sabaw. Nagpunta sa gilid si Javier. Pinagmasdan lang niyang kumakain si Jericho. Inbringe kumemek, usal ni Javier. Biglang lumutang ang susi mula sa sinturon ni Jericho. Dahan-dahan nitong umangat sa hangin. May tinapay ba riyan? Tanong bigla ni Jericho, sabay lingon kay Javier. Kling! Muntik nang makita ni Jericho ang susi. Mabuti na lang naikambyo agad ito ni Javier, subalit narinig ni Jericho ang pagkalansing ng susi. Lumingon ito sa likuran pero wala siyang makita dahil nailipat na agad ni Javier ang susi sa likod ng ulo. Ngunit ang problema, hindi mapatigil ni Javier ang pagkalansing ng susi kaya naghahatid ito ng nakakairitang ingay kay Jericho. Kring! Napatayo si Jericho. Buisit! Ano ba yun? Tanong nito. Ha? Ano? Patay mali siya lang si Javier.
Parang may naririnig akong ingay. Nagpapaling-paling ang ulo ni Jericho at ganoon din ang ginawa ng susi. Patago-tago ito sa likod ng ulo kaya mas lalong nairita si Jericho dahil hindi nito matukoy kung saan nang gagaling ang ingay. Saan naman? Tanong pa ni Javier. Ano ba kasing ingay yun? Naririnig mo ba? Parang tangang nagpaikot-ikot si Jericho sa silya kahit nasa ulo lang nito makikita ang bagay na kinaiinisan. Wala naman ako naririnig Sagot ni Javier. Hindi siya makatsyempo sa paghila sa susi dahil masyadong malikot ang ulo ni Jericho. Bingi ka ba? Hindi mo ba naririnig na parang may kumakalansing? Inis na lumapit si Jericho kay Javier. Napalunok ng laway ang binata. Ayun! Sabay turo ni Javier sa sulok. Pinuntahan agad ito ni Jericho pero wala siyang nakita. Humarap ito kay Javier. Pinaglololoko mo ba ako, ha? Asar na lumapit si Jericho kay Javier, subalit narinig na naman ito ang kalansing ng susi. Mabilis itong tumingala sa ere, pero naipwesto na agad ni Javier ang susi sa may puwet. Naiinis na talaga si Jericho dahil akala nito'y pinaglalaroan lang siya ng sariling imahinasyon. Napatingin ito kay Javier. Pasensya na. Akala ko kasi may nakita ako. Lumapit si Jericho, kaya nawalan ng focus si Javier at naitapon niya bigla ang susi sa sopas. Lumubog ito sa ilalim. Narinig mo yun? Wika ni Jericho. Narinig mo yun? Wika rin ni Javier. Ay! Naiinis na talaga ako. Makita ko lang yun, lagot yun sa akin. Banta pa ni Jericho. Biglang dinampot ni Javier ang isang tinapay sa mesa at inalok ito kay Jericho. Gusto mo pa? Umiling si Jericho. Lumabas ito ng silid at nagbaka sakaling may makikita siya sa labas. Pagkalabas ni Jericho, sinandok kaagad ng kutsara ni Javier ang susi sa sopas. Napangiti si Javier dahil naisahan niya si Jericho at matagumpay niyang nakuha ang susi. Samantala, matapos gamutin ni Mang Rigor ang sugat ng bata ay nagising din si Elias makalipas ang 1 oras. Bumuti na ang lagay ng bata. Normal na ang daloy ng dugo nito at nagkaroon ito ng kaunting lakas sa katawan. Pinakain siya ni Michelle ng mainit na sopas at pagkatapos kumain ni Elias ay umalis na rin si Mang Rigor. Nagawa niya na ang dapat gawin at ayaw niya nang masangkot sa gulo. Nakaupo lang si Elias sa kama at inosente lang na nakatingin kina Raya at Michelle. Gawin na natin ito. Nakabihis si Raya ng pulang wooden coat para hindi mapansin ng mga gwardya sa labas. Pakiramdam ko ay nilagay na kita sa panganib nang hindi man lang nagtatanong kung ano ang pakiramdam nito. Dagdag pa ni Raya. Alam ko ang pakiramdam na harapin ang banta ng kamatayan at ayoko maranasan niya ng bata. Wika naman ni Michelle. Tok, tok, tok. Napalingon ng dalawa sa pinto. Ako to, si Javier. Boses ng lalaki sa labas. Tinungo agad ni Michelle ang pintuan at nilapitan naman ni Raya si Elias. Ililikas ka namin dito sa Terabeda. Natatakot akong may mangyaring masama sa'yo. Pangako, poprotektahan kita. Wika ni Raya kay Elias. Di na sumagot ang bata. Handa na ba kayo? Sabat ni Javier. Nakuha mo na ba ang susi? Tanong ni Raya. Oo. Ang pinto ay nasa likod ng isang kalasag. Makikita ito sa pinakadulo ng imbakan. Sabay abot ng susi kay Raya. Bababaunan ko kayong ng pagkain at tubig sa inyong paglalakbay. Mag-iingat kayong dalawa. Wika naman ni Michelle. Tumingin si Raya kay Elias at ngumiti lang ang bata. Ilang minuto ang nakalipas ay handa na ang grupo sa gagawin. Lumabas sa silid si Raya at sinilip niya sa baba ng staircase ang mga gwardya. Nakita niya ang pagdaan ng mga ito patungo sa pasilyo. Pinasuot ni Raya ng kapote si Elias at tinakpan ng balabal ang ulo nito. Hinawakan niya sa kamay si Elias at maingat silang bumaba sa kurbadong hagdan.
Pagkababa nila ay siya namang pagdaan ng 2 gwardya sa may pasilyo. Mabuti na lang ay nakapagtago agad si Raya. Nang makalagpas na ang mga ito ay saka naman sila bumaba sa koridor at dumiretso sila patungong armory. Pagdating nila sa imbakan ng mga armas ay hinanap kaagad ni Raya ang sekretong pinto sa likod ng mga kalasag. Nakita niyang nakasabit ang mga kalasag sa dingding. Tinanggal niya ang isa rito at bumungad na sa kanila ang hidden door. Kinuha agad ni Raya ang susi at binuksan niya ang pinto. At nang magbukas ay pinaunan niya munang makalabas si Elias saka siya sumunod. Sana maayos lang sila. May pakialam talaga sa bata ang prinsesa. Ngayon ko lang din siyang nakitang ganito. Ani ni Michelle habang naghahanda siya ng pagkain at tubig para kina Raya. Nasa loob sila ng bahay ni Michelle. Gusto lang niya sigurong protektahan ng bata. Sagot naman ni Javier. Naghihintay itong matapos si Michelle saka siya sumunod sa prinsesa para iabot ang pagkain. Samantala, nagpunta naman sa armory sina Jericho kasama ng pinunong kawal upang alamin kung totoo nga ba ang nakita ng isang gwardiya. Sigurado ba siyang dito siya nakita nung 2? Tanong pa ni Jericho. Opo kamahalan, isang alipin daw po at may kasama itong bata. Di raw sila nagawi sa imbakan. Tugon naman ng pinunong kawal. Nagulat sila sa nadatnan. Nabaklas na nga ang kalasag sa dingding kung saan nakalagak ang sekretong pinto. Kinuha ni Jericho ang susi nito pero nagtaka siya dahil kulang ng isa ang mga susi niya. Tumingin ito sa pinunong kawal. Patunugin niyo ang kampana! Utos ni Jericho. Sa bahay naman ni Michelle, dinig ni na Javier ang pagkalembang ng kampana. Isang senyalis na nakatunog ang mga gwardya. Andito na sila! Tanaw ni Javier sina Raya sa bintana. Pinagbuksan niya kaagad sila ng pinto. Mukhang sapat na ito para sa 3 araw. Wika ni Michelle kay Raya. Naihanda ko na rin ang kabayo niyo. Dadaling ko kayo ron, sabi ni Javier. Wag, hindi na kailangan. Ayoko manganib ang mga buhay niyo. Kami na lang ang pupunta doon. Pagtutol ng prinsesa. Paano ka naman? Pag-aalala ni Javier. Anak ako ng hari. May pag-asa pa ako. Sagot ni Raya. Prinsesa! Pag-aalala rin ni Michelle dahil alam niyang imposible din itong panigan ng hari. Matigas ang puso ng hari at wala itong pakialam sa damdamin ng iba. Lalo na sa mga taong nagtataksil sa kanya. Patawarin niyo ako, pero katulad niyo, hindi ko rin kakayanin kapag isa sa inyo ang naparusahan. Kailangan na namin umalis. Naiiyak na sabi ni Raya. Napaiyak na rin si Michelle. Tinignan naman ni Elias si Javier. Paalam sa iyo, Abner. Gamit ang telepathy. Mabilis itong na-receive ng binata. Hindi agad nakareact si Javier. Sinara niya na ang pinto pagkalabas ni Raya. Habang tumatakbo ng mabilis si Raya sa may lower town ay bigla na lang nilang nakasalubong ang mga gwardya. Sandamuka lang bilang ng mga ito at kasama nila si Jericho. Ito ang nangunguna sa paghahanap sa 2 na nagtatangkang tumakas. Napilitang pumasok si Raya sa abandonadong bahay at nagtago sila sa sulok. May nakitang kumot si Raya at tinakip niya ito sa kanilang katawan. Maya-maya pa ay dinig nila ang malakas na pagbalibag ng pinto. Kasunod nito ang maraming mga yabag na pumasok sa bahay. Kinabahan na si Raya nang magsimulang maghalughog ang mga kawal sa bawat sulok. Lumabas kayo riyan! Sigaw ni Jericho. Napatakip tuloy ng bibig si Raya. Dama niya ang magkahalong kaba at takot. Patuloy lang sa paghahalughog ang mga kawal. Lahat ng mga gamit sa paligid ay pinagbabaklas nila. Sumilip si Raya sa kumot.
Natanaw nila ang pinto sa may kusina. Tumayo sila at nagmamadaling nagtungo doon. Subalit sinalubong lang sila ng mga kawal. Napaatras si Raya ngunit hindi niya napansin sina Jericho na nasa likuran lang pala nila. Hinugot nito sa scabbard ng sariling espada at tinutok sa likod ni Raya. "Titigil ka o papaslangin kita. Ipakita mo ang iyong sarili." Dahan-dahang lumingon si Raya sa likuran at matindi ang pagkagulat ni Jericho. Hayaan mo na siya. Isa lang siyang bata. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap ni Raya. Binaling ni Jericho ang tingin sa mga kawal. Nagdadalawang isip ito kung pakikinggan ba ang kapatid. Pero nanaig pa rin sa utak nito ang utos ng kanilang ama. Huminga ito ng malalim at nagbigay ng utos. "Dakpin sila!" Matigas na sabi ni Jericho. Pero sa loob ng puso niya, napipilitan lang siyang gawin yun. Labag na labag ito sa kanyang kalooban ngunit wala siyang magawa. Iniwas ni Jericho ang tingin sa malungkot na mga mata ni Raya nang hulihin na ito ng mga kawal. Galit na galit ang hari nang malaman niyang ang prinsesa pala ang nagtatago sa batang si Elias. Kaya naman pagputok pa lang ng liwanag sa umaga ay ipinatawag niya ang anak at pinatayo ito sa konseho. Nakaupo si Haring Argo sa kanyang trono habang nasa gilid lang niya si Jericho. Nakakapalibot din sa kanila ang royal court upang hintayin ang ipapataw na hatol ng hari sa taksil niyang anak. "Simulat sa pool, tinatago mo yung bata sa sarili kong palasyo. Paano mo ako pinagtaksilan ng ganito?" Mabalsik na wika ng hari. Ayoko siyang mamatay. Maiksi lang na sagot ng prinsesa. Sumenyas ang hari sa mga ministro niya at lumabas naman ng mga ito ng mahinahon. Maging si Mang Rigor ay lumabas din sa council chamber. At naiwan na lang sa loob sina Raya, Jericho at Haring Argo. "Inalagaan kita at inarugan na mabuti. Tapos ganito lang ay susukli mo sa akin?" Hindi nakasagot agad si Raya. Matalim ang titig sa kanya ng hari. "Ginawa ko lang kung ano ang tama." Tugon ni Raya. Tahimik lang si Jericho. "Sa palagi mo ba, tama ang ginawa mong pakikipagsabwatan sa mga kaaway ko?" Tumayo si Haring Argo at lumapit kay Raya. "Paano mo siya itinuturing na kaaway? Isa lang siyang bata." Matapang na sabi ni Raya. "Isa siyang druid!" Halos maputol ang ugat sa leeg ni Haring Argo nang hampasin niya ang lamesa. Napitlag si Raya sa gulat at takot. "Isa ba yung krimen? Ha?" Sagot ni Raya. "Ang kanyang mga kauri ay matutuwa kung makitang patay. At ang kahariang ito ay babalik sa anarkiya dahil tinulungan mo sila." Wika naman ng hari. "Kung ganun, parusaan mo ako. Pero pabayaan mo na ang bata. Nakikiusap ako sa inyo, ama." Pakiusap ni Raya. "Nakahanda na ang berdugo ko para sa batang lalaki na mapatay bukas ng umaga." Sambit ni Haring Argo. "Hindi! Pakiusap, ama. Wala siyang ginagawang masama." Halos lumuhod na sa pagmamakaawa si Raya sa harap ng ama. "Isipin mong isang aral to sa'yo." Anang ng hari. "Hindi mo to pwedeng gawin." Tumayo si Raya. Tumingin lang si Haring Argo kay Jericho. "Narinig mo ko, di ba? Gusto ko siyang mabitay bukas ng umaga." Matigas na sabi ng hari. "Opo, ama." Malungkot na yumuko si Jericho. Naglakad si Haring Argo palabas ng council. "Ano bang ginawa ng mga taong to sa'yo? Bakit mo sila kinamumuya ng gusto?" Sinundan ni Raya ang ama at hinawakan niya sa kamay. "Tama na! Ayokong makinig pa sa anumang salita mula sa'yo. Huwag kang magsasalita hanggat hindi ka humihingi ng tawad sa nagawa mong kasalanan." Sabay sinakal niya si Raya at sinandig niya ito sa likod ng upuan.
Hindi nakareact si Jericho sa mabilis na pangyayari. Maya-maya ay natauhan din ng hari sa ginawa niya at kinalas niya rin ang kamay sa leeg ng prinsesa. Umalis si Haring Argo na tahimik at sinundan niya si Jericho. Napaluhod naman si Raya sa sahig habang hinahabol ang kanyang hininga. Kalahating minuto ang nakalipas at tumayo din si Raya at luhaan itong nagtungo sa kanyang kwarto. Pagpasok niya ay naabutan niya sa loob si Javier na naghihintay ng balita. Nakatayo lang ito sa may mesa at nakahawak sa likod ng upuan. Sinabi agad ni Raya ang lahat at parang binuhusan ng malamig na tubig si Javier sa narinig. Napunta lang pala sa wala ang lahat. Nasayang lang ang pinaghirapan nila. Naaalala ng binata ang sinabi sa kanya ni Gamora na hindi niya maaaring iligtas si Elias. Pero sumuway pa rin siya dahil sa nanaig sa kanya ang awa sa bata. At heto siya ngayon, tulala at naghihintay na lang ng umaga. Nangako ako sa kanya na walang mangyayaring masama sa kanya. Umiiyak na sabi ni Raya. Halos mawalan na siya ng lakas. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa mo lang ang makakaya mo. Wika ni Javier. Pero hindi pa rin sapat. Tugon ng prinsesa. Nasa kulungan na siya ngayon, kaya wala na tayong magagawa pa. Sambit ni Javier. Ayoko talaga siyang mamatay. Pwede mo ba ako ulit tulungan? Pagmamakaawa ni Raya. Tumangulang si Javier. Oo pa rin ang pasya nito kahit paman buhay niya pa ang kapalit. Salamat, Javier. Medyo sumilay ang ngiti sa labi ni Raya at nagpunas siya ng mga luha. Samantala, nasa bandang koridor naman ang mag-amang Maharlika. Sinusundan pa rin ni Jericho ang kanyang ama dahil may gusto siyang imungkahi dito. Marahil ay sapat ng kabayaran ng pagkakakulong ng bata, ama. Ibig kong sabihin, napakabata pa niya para... Napatigil sa pagsasalita si Jericho. Kapag ginawa ko yun, ito'y magbibigay daan sa kanya upang maging mas malakas, mas mapanganib, hanggang sa handa na siyang tuklawin tayo. Wika ni Haring Argo. Wala naman siyang kakaibang ginawa nung hinuli namin siya. Kaya imposibleng gumawa siya ng bagay na makakasama sa atin. Saad ni Jericho. Sapat na ang pagsasabwatan ng kanyang mga kauri para pabagsakin ako. Malamang nagpaplano na rin yung mga yun ngayon. Mabigat din sa akin to, pero kailangan. At hindi ako natutuwa sa pagpatay sa bata. Pag-amin ni Haring Argo. Kung ganun, iligtas mo siya para sa kapakanan ni Raya. Mukhang nahulog na ang loob niya sa bata. At kapag tinuloy mo pa ito, baka hindi ka na niya mapatawad pa. Ani ni Jericho. Huminto sa paglalakad ang hari at humarap sa anak. Hindi ko kailangan ng kapatawaran niya. Tinraidor niya ako! Galit na sabi ng hari. Gayunpaman, niligtas mo pa rin siya. Sambit ni Jericho. Natahimik bigla si Haring Argo. Nasa kanya ang pangakong ginawa ko upang alagaan siya. Ngunit hindi niya pinahalagaan yun. Hindi dapat bigyan ng pribilehiyo ang bata. Siya ay bibitayin sa umaga. Maliwanag ba? Makapangyarihang utos ng hari at iniwan na nito ang anak. Mabigat ang loob ni Jericho na nagtungo sa silid niya. Pagpasok niya sa loob ay naabutan niyang nakaupo ang kapatid niya sa silya at namumugto ang mga mata nito. Tumingin sa kanya si Raya pagpasok niya. Kalimutan mo na ang nangyari. Tinanggal ni Jericho ang sinturon niya at sinabit sa alsante. Huwag mong hayaang gawin yun ni Ama. Pakiusap ni Raya. Maswerte ka nga dahil hindi ka niya kinulong. Sabihin mo sa akin, siya talaga ang nasa likod ng kortina nung dumating ako para maghalugog sa kwarto mo? Tanong ni Jericho. Tumangulang si Raya. Alam kong ayaw mo rin sa pasya ni Ama. Saad ng prinsesa. Wala rin kwenta kahit ano pang sabihin ko. Buo na ang pasya ni Ama. Hindi niya na yun babawiin pa.
Sinubukan ko kanina pero wala rin nangyari. Kumuha ng isang basong alak si Jericho. Kung gayon, bahala na ang Diyos sa kanya. Tumayo si Raya. Lumapit naman si Jericho sa bintana. Kahit ano pang sabihin mo, wala rin mangyayari. Ani ni Jericho. Kailangan natin ibalik ang bata sa kanyang mga kauri. Pakiusap ulit ni Raya. Hindi, kalimutan mo na siya. Ani ni Jericho. Hindi ako makapaniwalang hahayaan mo lang mamatay ang inosenteng bata. Galit si Raya. Huli na para dyan. Nakakulong na siya. Wala na akong magagawa pa. Tugon ni Jericho. At ganito mo gustong pamunuan ng Terabeda? Alam kong hindi ka kagaya ni Ama. Turan ni Raya. Lumagop ng alak si Jericho. Hindi ko siya ipagkalulo. Sagot ni Jericho. Kilala kita ng lubusan. Hindi ka tatayo at hahayaan na lang na mangyari ito. Pakiusap, kung ayaw mong gawin ito para sa bata, gawin mo para sa akin. Wika ni Raya. Hindi agad nakasagot si Jericho. Samantala, naglalakad naman si Javier sa main square nang madaanan niya ang berdugo na nakaupo sa entablado habang hinahasang mabuti ang palakol nito. Nakatakip ang mukha ng berdugo at tahimik lang ito sa ginagawa. Nilapitan ito ni Javier at pinagmasdang mabuti ang talim ng palakol. Napalunok siya ng laway at naisip agad si Elias. Umalis si Javier sa main square at tinungo niya ang kwarto ni Jericho. Pagdating niya ay naabutan niya sa loob ang magkapatid na Maharlika. Napatingin sa kanya ang dalawa. Pasensya na, nakakaistorbo ba ako? Ani ni Javier. Nakatayo lang siya sa nakaawang na pinto. Wala kang kailangang alalahanin, pero gawin mong kapaki-pakinabang ang iyong sarili. Kunin mo ang aking kabayo. Utos ni Jericho. Buo na ang loob nito na tulungan ang kapatid. May tiwala ako kay Javier. Medyo nakangiti na si Raya. Bakas sa kanyang muka ang saya na parang nagkaroon siya ng kaunting sigla. Pakakawalan namin ng bata sa piitan. Wika naman ni Jericho. Hindi niyo magagawa yun. Tugon ni Javier. Naisip tuloy ni Jericho na parang wala pang tiwala si Javier sa kanyang kakayahan. Kailangan pa rin natin gawin. Bibitayin na siya bukas ng aming ama. Ani ni Raya. Ibig sabihin masyadong delikado. Nahuli ka na ng hari sa pagtulong mo sa bata. At kapag nahuli ka na naman ulit, baka hindi ka na niya mapatawad. Pag-aalala ni Javier kay Raya. Hindi ako natatakot sa kanya. Sagot lang ni Raya. Tama siya. Kapag nalaman ni Ama na nakatakas ang bata, ikaw ang paghihinalaan niya at maaari kanyang parusahan. Pagsang-ayon ni Jericho. Ayaw na nitong madamay pa ang kapatid. Pagpapakamatay yan. Turan pa ni Javier. Pumunta ka na lang kay Ama at humingi ka ng tawad. Kumain ka kasama siya. Sa paraang yun, hindi kanyang paghihinalaan kapag nakatakas ang bata. Sumenya si Jericho na pumasok si Javier sa loob. Hindi, kailangan nandun ako. Hindi niyo to kayang dalawa lang. Tutol naman ni Raya. Si Javier na ang bahala sa bata, sabi ni Jericho. Napatingin dito si Javier. Ako? Gulat ng binata. Oo, at ako naman na maglalabas sa bata sa may piitan. May alam akong lagusan na humahantong sa tunnel patungo sa kakawayan. Kunin mo sa gwardya ang aking kabayo at salubungin mo ako doon. Mayroong isang tarangkahan na sumasara sa pasukan ng tunnel. Magdala ka ng lubid na may kalawit para madaling mabaklas ang tarangkahan. Sunod-sunod na utos ni Jericho. Hindi. Ayoko. Parang di ko yata kaya yan. Naduduwag na sabi ni Javier. Naintindihan mo ba lahat ng sinabi ko, Javier? Kapag di ka dumating dun, mauhuli tayong pareho. Paulit na sinabi ni Jericho. Napatango na lang ang binata.
Alam niyang delikado ang gagawin nila pero wala na siyang choice kundi sumang-ayon dahil ito na lang ang tanging paraan nila para mailayo na si Elias sa Terraveda at sa kamay ng malupit na hari. Bago nila isagawa ang pagtakas sa batang si Elias ay naisipan ni Javier na dumaan muna sa dragon na nagtatago sa kuweba. May gusto siyang malaman at itanong kay Gamora. Kailangan kong malaman kung bakit mo sinabi sa akin na huwag kong protektahan ng bata. Seryosong tanong ni Javier. Nanghihingi ka sa akin ng abiso ngunit mas pinipili mong huwag pansinin ito. Tugon ni Gamora. Sabihin mo na lang sa akin kung bakit. Mataas na boses ni Javier. Kung buhay ang bata, hindi mo matutupad ang iyong kapalaran. Paliwanag ni Gamora. Anong kinalaman niya sa kapalaran ko? At di ba sabi mo, kapalaran ko rin na protektahan si Jericho? Wika ni Javier. Kung gayon, mayroon ka ng sagot sa hinahanap mo. Tugon ni Gamora. Sinasabi mo bang papatayin ng bata si Jericho? Mukhang unti-unti nang nabubuo ang mga pyesa sa magulong isipan ni Javier. Nasa mga kamay mo ang iyong kapalaran. Turan ni Gamora. Hindi. Tiyak na hindi mo nalalaman yan. Sagot naman ni Javier. Nasa iyong kapangyarihan na pigilan ng malaking kasamaan. Wika ni Gamora. Dapat may ibang paraan. Hindi nakatakda sa bata ang hinaharap. Galit na wika ni Javier. Dapat hayaan mo siyang mamatay. Huling wika ni Gamora at umalis na si Javier sa kuweba. Umuwi ito ng bahay at nadatnan niya si Mang Rigor na nakaupo sa desk habang nagbabasa ng libro. Tumigil ito sa pagbabasa nang makita si Javier at tinuro ang mesa. Handa na pala ang hapunan nila. Lumapit si Javier at umupo sa silya at naupo rin si Mang Rigor. Nagsimula ng kumain si Mang Rigor samantalang si Javier ay nakatitig lang sa pagkain. Malayo ang lipad ng isipan niya. Hulaan ko. Ang kalagayan ng bata ang sanhi ng pagkunot ng iyong noo na parang siko ng butiki. Wika ni Mang Rigor. Hahayaan mo bang mangyari ang isang kakilakilabot kung ang ibig sabihin nito ay ititigil mo ang mas masahol pang mangyayari sa hinaharap? Matalinhagang sabi ni Javier. Hindi ako magkukunwari at magdedepende sa kung ano ang kakilakilabot at mas masahol na mangyayari. Ani ni Mang Rigor at humigop ng mainit na sabaw. Masama ang isa sa kanila. Napakasama. At ang isa ay hindi ko maisip kung ano. Saad ni Javier. Mukhang nakapag-desisyon ka na nga. Bueno, gawin mo na lang ang pinaniniwalaan mong tama, Javier. Sana lang ay hindi ito kasangkot sa paglalagay mo sa iyong sarili sa matinding panganib. Paalala pa ni Mang Rigor. Hindi mo kailangan mag-alala. Wala akong gagawing iba. Tugon naman ni Javier at sinaluhan na rin sa hapunan si Mang Rigor. Tinulungang magbihis ni Michelle si Raya habang nakaharap ito sa salamin. Tahimik lang silang dalawa at walang kumikibo, pero pareho nilang iniisip si Elias. Bukas na ipapataw ang parusa nito at kapag wala pa silang ginawa, ay mamamatay ito sa masakit na pamamaraan. Salamat. Sambit ni Raya at humarap siya kay Michelle. Napansin niya na parang hindi maipinta ang mukha ng dalaga. Para bang may iba itong dinadala. May problema? May mali ba? Sunod-sunod na tanong ng prinsesa. Masyado kang tumatapak sa panganib para lang sa batang ito. Wala kang alam tungkol sa kanya at hindi mo rin alam ang pangalan niya. Pahayag ni Michelle. May kung anong bagay kasi ang nag-uugnay sa pagitan namin. Hindi ko lang masabi kung ano. Sagot naman ni Raya.
Mas matibay pa ba yan kaysa sa pagitan ng iyong ama? Wika ni Michelle. Parang ngayon ko lang ito naramdaman. Saka naaawa lang ako sa kanya. Kaya gusto ko siyang tulungan. Paliwanag ng prinsesa. Ano kaya yun? Usisa pa ni Michelle. Hindi ko alam. Hindi ko rin maipaliwanag. Tugon ni Raya. Umiling si Michelle at bahagyang pinilig ang ulo. Kailangan kong puntahan si ama. Sabay paalam ni Raya. Mag-iingat ka. Nasambit lang ni Michelle at lumabas na ng silid ang prinsesa. Nagtungo agad si Raya sa dining area kung saan mag-isang naghahapunan ang kanyang ama. Pagdating niya sa silid ay pinagbuksan siya ng pinto ng 2 gwardya. Pumasok si Raya na may bahid ng luha sa pisngi. Naparito ako para humingi ng tawad, kamahalan. Naging mapagbigay ka, mabait at patas sa akin. At utang ko sa iyo ang lahat. Hindi ko lang talaga alam kung anong sumagi sa aking isipan. Kumilos akong hindi man lang nag-iisip kung anong kalalabasan ng aking gagawin. Kaya walang kapatawaran ang ginawa ko. Humihingal na wika ni Raya. Natutuwa akong malinaw na ang kamalayan mo. Halika, saluhan mo ako. Isipin na lang natin ito na. Napatahimik si Haring Argo. Hindi magandang pangyayari sa pagitan natin. Dugtong ng hari, sabay pinunasan ng malinis na panyo ang bibig. Tahimik lang din na umupo si Raya at sinaluhan sa pagkain ang kanyang ama. Naglalakad sa taas ng staircase na gawa ng bakal si Jericho at sinilip niya ang baba. Dito nakita niya ang 2 gwardya na nakaupo at naglalaro lang ng baraha sa mesa. Habang abala ang mga ito ay naghulog ng smoke bag si Jericho na itinali niya sa lubid at dahan-dahan itong ipinuwesto sa likuran ng mga gwardya. Kumalat ang usok sa paligid at napaubo ang mga naglalarong gwardya. Nalanghap nila ang nakakasulasok na usok na may halong pampatulog at nahimatay sila. Pagkatapos nito ay dali-daling bumaba si Jericho na nakatakip ng panyo ang ilong at kinuha niya sa mga gwardya ang susi ng selda ni Elias. Nadatnan niya ang bata na nakaupo at nakasandig sa pader. Napatayo ang bata nang makita siya. Nilapitan ito ni Jericho. Huwag kang matakot. Naparito ako hindi para manakit, kundi itatakas ka namin dito. Sumama ka sa akin. Sabay lahat kamay sa bata. Kumapit naman si Elias kay Jericho at sabay silang lumabas ng piitan. Dali-dali silang tumakbo sa may tunnel at dala ni Jericho ang isang sulo. Gamit ang liwanag ng apoy ay tinahak ng 2 ang madilim at madulas na tunnel. Dito ang daan! Sabay lumiko sila sa masikip na daan. Samantala, dahil ilang minuto lang ang bisa ng pampatulog ay nagising bigla ang mga gwardya. Tumayo ito at tinapik sa balikat ang kasamahan. Yung bata! Natakasan niya tayo! Sa isip pa ng gwardya. Si Elias ang pinagbibintangan nilang may kagagawa ng pagtakas. Galit na galit tuloy ang 2 sinundan ng bakas ng mga paa ng bata patungong tunnel. Sa kabilang dako, narating na rin ni Jericho at Elias ang pinakadulo ng tunnel. Sa kasamaang palad ay nakasara ang bakal na gate. Subalit inaasahan na ito ni Jericho. Sumilip sila sa labas at hinintay na dumating si Javier. Pinailawan pa ni Jericho ang paligid at nasa isip na baka nagtatago lang ang binata sa mga puno. Javier! Javier! Ngunit walang Javier na nagpakita. Tumingin si Jericho kay Elias. Huwag kang mag-alala, darating siya. Wika ni Jericho. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay nasa bahay lang pala si Javier. Mag-isang nakaupo ito sa kama at parang tahimik na nagsusunog ng oras. Gulong-gulo ang isipan niya kung ano ba ang gagawin. Nagdadalawang isip na siya kung itutuloy pa ba niya ang pagsagip sa bata.
Halos magrambulan na rin kasi sa isipan niya ang mga katagang binitiwan ni Nagamora at Mang Rigor. Maya-maya pa ay narinig na ni Javier ang pagkalembang ng kampana. Matalas itong tumitig sa bintana na para bang nakapili na siya sa kung ano ang susundin niya. Samantala, nabulabog din ang tahimik na hapunan ni Haring Argo dahil sa ingay ng kampana. Nakaramdam tuloy ng kaba si Raya dahil alam niyang nakatunog na ang mga gwardya sa pagtakas ni Elias sa selda. "Kawal!" sigaw ni Haring Argo at pumasok naman sa loob ang isang gwardya. "Alamin mo ang dahilan kung bakit nila pinatunog ang kampana. Sinisira ba nila ang magandang gabi ko?" Galit na utos ni Haring Argo at nagbaw ang gwardya. "Masusunod po, kamahalan." Sabay alis ng kawal. Patuloy lang sa pagkalembang ang kampana at sa lugar naman ni na Elias ay halos dibain na ni Jericho ang bakal na gate dahil sa sobrang inis kay Javier. Hindi pa rin kasi ito nagpapakita kaya naisip tuloy ni Jericho na baka iniwan na sila sa ere ni Javier. "Buwisit ka talaga, Javier!" asar ni Jericho. "Sa tingin ko, dito sila dumaan banda rito." Nag-e-echo ang boses ng gwardya at nakarating ito sa pandinig ni na Jericho at Elias. Nanlaki ang mga mata ng dalawa. Mukhang papalapit na sa kanila ang mga gwardya. Nakahiga na sa kama si Javier habang natataranta naman si na Jericho sa dulo ng tunnel. Napahinga tuloy ng malalim si Elias at gamit ang kakayahan ay nag-focus siya at kinausap si Javier sa isipan. "Abner! Abner! Nasaan ka na? Abner! Abner! Tulungan mo kami! Pakiusap! Parating na sila rito!" Mabilis na napabangon sa kama si Javier. "Tingnan mo riyan! Tingnan mo riyan! Suri mo dyan!" Boses ng mga gwardya. "Opo!" Sagot naman ng kasamahan nito. Napatayo sina Elias at tumingin sila sa likuran. Nakikita na nila ang anino ng mga kawal. Mukhang nawalan na ng pag-asa si Jericho kaya hinugot na lang niya ang espada at nakahandang harapin ang mga gwardya. "Tingnan mo sa ibaba!" Bumaba naman ang gwardya. Kinausap muli ni Elias si Javier. "Natatakot na ako, Abner. Papatayin nila ako. Huwag mong gawin to. Huwag mo akong pabayaan. Alam kong naririnig mo ako. Alam ko'y kaibigan kita. Pareho tayo. Ayoko pang mamatay. Abner! Abner! Abner!" Napatakip na ng mga tenga si Javier. Halos marindi na siya sa pagtawag ng kanyang pangalan na ngayon lang niya napag-alaman. Bumangon agad siya dahil hindi niya na makayanan ang naririnig. Tumakbo siya palabas ng bahay at tinungo agad ang tagpuan nila ni Jericho. Ilang sandali pa ay nagulat na lang sina Jericho nang makarinig sila ng mga kalaskos sa kanilang likuran. Napalingon sila agad. "Saang impyerno ka ba nang galing?" Sermon pa ni Jericho. Natuwa si Elias nang makita si Javier. "Pasensya na, nahihirapan lang ako makalabas ng kastilyo." Palusot naman ni Javier. "Hilahin mo na ito agad, parating na sila!" Hysterical na sabi ni Jericho. Kinuha naman agad ni Javier ang grappling hook at isinungkit ang hook sa gate. Pagkatapos nito ay lumapit siya sa kabayo at pinalo ito sa puwet. Napaungol ang kabayo. Napatakbo ito ng ilang metro at nakaladkad ang bakal na gate. Clack! Mabilis na nabaklas ang gate at nakalabas si Jericho sa masikip na tunnel. Sumampa kaagad si Jericho sa kabayo at pinasakay naman ni Javier si Elias sa harapan. "Kung magtatanong sa iyo ang aking ama, sabihin mo nang aso lang ako. At dapat sa pagkakataong ito, mas mabuting gawin mong kapanipaniwala ang iyong sarili kung ayaw mong ikaw ang pugutan niya." Paalala pa ni Jericho. "Paalam sa iyo, Abner. Alam kong balang araw ay magkikita din tayong muli."
Wika naman ni Elias gamit ang telepathy. Pinatakbo na ni Jericho ang kanilang kabayo patungong kakahuyan at lumayo na rin si Javier sa lugar. Kamahalan, ikinalulungkot ko pong sabihin na ang batang druid ay nakatakas mula sa piitan. Sumbong ng pinunong kawal. Halos mawasak ni Haring Argo ang lamesa sa galit. Di naman makatingin si Raya sa mga mata ng hari, pero tuwang-tuwa ito sa kanyang nadinig. Paanong nangyari yon? Nanlilisik ang mga mata ng hari. Iniisip pa niya kung sinong traidor na naman ang may pakana nito. Kamahalan, mailan pong kasabwat ang tumulong sa kanya. Sa ngayon, hinahanap na siya ng mga gwardya habang tayo nag-uusap dito. Wika pa ng pinunong kawal. Hanapin niyo siya at yung kasabwat niya. Patayin niyo silang lahat. Halos pumutok ang lalamunan ng hari, bunsod ng galit. Masusunod po, kamahalan. Umalis na ang pinunong kawal at sinara naman ng dalawang gwardya ang pintuan. Lumapit sa prinsesa si Haring Argo na tahimik lang na nakaupo. Kapag natuklasan kong may kinalaman ka na naman dito, ang kahihinatnan mo ay magiging lubhang malala. Banta ng hari. Tumingin si Raya sa mga mata ng ama. Kamahalan, alam mong sobra kitang nirerespeto para magtaksil ng ganyan. Ani ni Raya. Nangako ako sa iyo na poprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Ngunit kung pagtataksilan mo kung muli ay sisirain ko ang pangakong yon nang wala ng pag-aalinlangan. Wika ng hari na may halong pagbabanta. Di na nag-react pa si Raya. Ang mahalaga ay naitakas na ang bata at nailayo na ito sa malupit niyang ama. Samantala, madaling araw na nang makarating sina Jericho at Elias sa gitna ng gubat, kung saan naghihintay na doon ang ilang kauri ng batang druid. 3 lalaking druid ang naghihintay kina Jericho at nakabihis ang mga ito ng magkakaibang kulay na roba. Nakatakip din ang kanilang mga ulo, kung kaya't mukha lang ang nakikita sa kanila. Lumapit sina Jericho sa mukhang leader ng 3 druid. Ako si Alfred. Tatanawin namin itong walang hanggang utang na loob sa iyo, Jericho Mondragon, dahil ibinalik mo sa amin ang bata. Wika ng leader na si Alfred. Hindi mo dapat ipaalam na ako ang nagdala sa kanya sa inyo. Wika naman ni Jericho. Hindi namin sasambitin kahit kanino. Pangako yan. Seryosong sagot ni Alfred. Lumapit si Elias kay Alfred at nagsimula na silang umalis. Sandali! Hindi ko man lang alam ang pangalan mo. Kahit man lang yun ay malaman ko. Habol pa ni Jericho sa bata. Tumingin naman si Elias kay Alfred na parang nanghihingi pa ng permiso. Ayos lang yan, sabi ni Alfred at binaling ni Elias ang tingin kay Jericho. Elias ang aking pangalan. Sagot ng bata. Paalam, Elias. Sambit ni Jericho at ngumiti lang ang bata. Umalis na nga ang mga ito sa kakahuyan. Nagpasya na rin si Jericho na bumalik sa palasyo. Sa susunod na kabanata, muling magbabalik ang dilim ng Terraveda. Matatakpan ito ng makapal na ulap ni Sarah at dala niya ang matinding galit sa mag-ama. Isang panibagong mandirigma ang susubok sa kahusayan at kagalingan ni Jericho. Isang mandirigmang sugo ni Sarah na may kakaibang taglay na lakas at kapangyarihan. Dito na kaya magagapi ang tinaguriang kalasag ng Terraveda? O dahil sa tulong ni Javier ay mapapasakamay na ni Jericho ang Excalibur na siyang tatapos sa mandirigmang sugo ng dilim. Abangan ang paghaharap ng 2 mandirigmang itinadhana ng panahon dito lang sa Alamat ng Batang Babaylan.